Maghintay kayo. Maghihiganti ako. Xiaoshuan ka. Opo. Kayo po? Ako si Tian Yu. Dito ako para bawiin ang engagement natin. 20 years ago, ang lolo mo at lolo ko nagkasundo ng kasunduan. Pero ngayon, 20 years na ang lumipas. Ang kasunduang ito ay malinaw na. Hindi na ito angkop, kaya gusto kong kunin ang kasulatan. Narinig ko noon na ang lolo ko ay nag-engage sa akin. Pero bata pa ako noon. Hindi ko na matandaan. Huwag na kang magsalita. Gusto ko lang kunin ang kasulatan. Subukan ko. Dapat mahana. Anong gagawin mo? Magpapalit. Okay lang. Yung hinahanap mo, nasa loob na yata ng kahon na ito. Hindi ko rin alam kung ano ang laman. Dahil pumayag ka agad, ibigay ko na sayo. Kunin mo na. Wala akong gusto. Hindi ko inakala na si Chao Xuan ay basta na lang ibinalik ang kasulatan ng kasal sa akin. Kaya ang dami kong paghahanda noon ay nasayang lahat. May iba ka pa? Ang jade na ito ay inilagay ng lolo mo sa lolo ko. Ito ang dapat na sayo. Dahil ibinalik mo na ang kasulatan ng kasal sa akin. Kaya ang jade na ito dapat ko nang ibalik sayo. Hindi sa ayaw kong tuparin ang kasunduan. Kundi si Chao Xuan ay sobrang walang kwenta. Lolo, ayaw nyo naman na magpakasal ako sa isang walang kwenta. Ngayon, ibinalik niya ang kasulatan, ibinalik ko ang jade na simbolo, at ito ay mapayapang pagtatapos. Ang dami. Totoo ang kasulatan ng kasal. Nakarating na ako sa Jiangcheng. Pagkatapos, magkita tayo. Marami akong dapat pag-usapan sa'yo. Xuan, Lolo, miss na miss ko kayo. Xuan, nakuha mo itong jade. Ibig sabihin, adult ka na. Kaya maaari mo nang kunin ang pamana ng Angkan Chao. Tandaan ikaw ay dugo ng Chao. Kailangan mong maging isang lalaking matatag at marangal. Ako at tatay mo ay umaasa na makita ka namin sa araw na yon. Saan ka na naman? Saan ang tatay ko? Uy ma, anong yari? Xuan, dali sa bahay ni Linlin. Lumang patay. Gusto mo ng suntok? Uy ma,
Miss, Wala na siyang connect sa amin. Tara sa Guan. Miss, wala siyang anumang sugat. Kanina sa amin, peke lang yon. Parang scammer siya. Xiaoyong, sundan mo. Gagang matanda. Papatayin ka. Gagang matanda. Mahal, tigilan mo na. Baka madumihan ng kamay mo. Kaya, ipakagat mo si Dahey. Gagang matanda. Trespassing ka sa bahay namin. Self-defense ang pagpapakawala ko ng aso. Wag naman. Dahey, magaling. Kagatin mo ng todo. Go. Wag. Tigil. Wag. Ma, okay ka lang? Ma, okay ka lang? Okay lang ako. Xiao Xuan, anong nangyari sa inyo ni Linlin? Zhao Xuan, buti nandito ka. Dalhin mo na itong nanay mong matandang baliw, na asong walang kwenta. Nagmamahalan kami ni Yu Xiao dito. Tapos, bigla siyang sumugod at sinaktan kami. Matandang baliw na aso talaga. Mukhang naghahanap kayo ng kamatayan. Pinatay mo ang aso ko. At ang 300,000 kong hairstyle. Mahigit 600,000 na yon. Kung di magbabayad ang nanay mo ngayon, pareho kayong hindi makakaalis. 300,000? Linlin. Kung tutuusin, dati pa, magkasintahan pa rin kayo. Tita, nakikiusap ako sa'yo. Tulong, makiusap ka naman, okay? Makiusap ka. Ipaluhod mo si Zhao Xuan at magmakaawa sa akin. Walang hiya kang matanda. Kung hindi luluhod ang anak mo, ikaw na lang ang lumuhod para sa kanya. Sige. Hindi ko nakukunin ang 300,000. Di ba? Ang bait ko. Ang understanding. Pero, kung hindi kayo luluhod ngayon, nakita mo ba kanina, paano niya pinatay ang aso ko, ganoon ko kayo papatayin. Miss, tingnan nyo. Inaapi ang inang nag-alaga, pero hindi siya lumalaban. Kahit hindi ka dugo, hahayaan na lang ba na apihin? At niloko pa ng girlfriend. Talagang walang kwenta. Kahit nakakaawa, ang mga nakakaawa ay may kanya-kanyang dahilan. Xiaoyong, bumaba ka at tulungan mo siya. Opo, miss. Oo nga. Anong ibig sabihin mo? Magbabayad ka ba? Yukang, Naghahanap ka ng gulo. Sakit, 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 pakawalan mo ako. Ikaw. Lakas ng loob mo, sinaktan mo ako. Kahapon, hindi ba kita pinagdisiplina ng mabuti? Ikaw, paano mo sinaktan ang nanay ko? Ganoon din kita sasaktan. Papapahin kita. ayokong manakit ang babae. Pero, huwag mo akong pilitin. Kung gusto niyong maghiganti. Pero kung mangahas kayo ulit hipuin ang nanay ko, pagsisisihan niyo ito. Tara na nanay. Mukhang may lakas pa itong batang ito. Xuan, ayoko pumunta sa ospital. Punta na lang ako sa tinutuluyan mo. Okay lang naman ako. Uuwi ako. Magpapahinga. Gagaling na. Nanay, paano po naman naging okay lang? Nag-aalala lang siya sa pera. Ah, hindi ba nakuha ko na ang mana ni Lolo? Hindi ba mayroong sinaunang medisina sa mana? Baka mapagaling nito ang mukha ni nanay. Sige, ihahatid ko muna kayo. Tara. Tara, nanay. Lalabas ako para bilhan kayo ng gamot. Magpahinga muna kayo. Wala naman. Pero ikaw at si Lulin. Nay, wag na munang pag-usapan. Wag na munang pag-usapan. Babalik ako agad. Bakit hindi mo ako sinundo, Master Wang? Ako? Iyong utusan? Bala ko sana mag-ayos muna. Ngunit hindi ko inaasahan napakabilis ng pagdating mo, Master Wang. Eddie, halika rito. Bigyan mo ako ng halik. Mali ako. Ngayong gabi, maglilingkod ako ng mabuti sa kama. Sige, ito, dinala ko para sa iyo. Salamat, Master Wang. Eto. Basahin ko.
Ang kasunduan ng dalawang pamilya, isang kontrata, walang hanggang pagkakaisa, magkatugma. Sa pangako ng habang buhay, isinulat sa liham ang kasunduan ng pulang dahon, nakatala sa aklat ng pag-ibig. Sa gayon, nagtatag ng magandang pag-iisang dibdib, naging perpektong mag-asawa. Magkasama hanggang pagtanda, bulaklak at buwan ay perpekt. Nakakatuwa talaga. Samahan mo ako. Makipagkita sa fiancé ko. Miss, papahanda ko na ang driver ng sasakyan para sa'yo. Ano? Kakadating ko lang? Pinaalis mo na ako? Tianyu, sumama ka. Samahan mo akong magpatingin sa isang TCM doctor. Tapos saka natin makipagkita sa fiancé ko. Pwedeng magpatingin sa TCM, pero kung makikipagkita sa fiancé mo, ayoko na. Ayokong makita ang nakakainis na yan. Tianyu, samahan mo naman ako. Please, mag-isa lang ako sa bahay. Sobrang boring. Sabay nating kulitin ang fiancé ko. Sige na, magbihis ka na. Ako, si Master, ngayon ay sasama sa iyo. Bilisan mo, bilisan. Aantayin, kita. Bilisan mo, bilisan. Sabi ko na sa driver namin para ihatid ka pero nag-drive ka pa. Nag-aalala ako. Baka mapagod ka. Tagal na nating hindi nagkita. Gusto lang kitang makausap, Tara. Kasalanan ng sakit kong ito. Hindi man lang ako makalabas at makagalaw-galaw. Oo nga, ano ba talaga ang sakit mo? Hindi ko pa alam. Western Med. Estrogen disorder Chinese Med. Yin deficiency at fire. Yin deficiency at fire, hindi ba simple lang? Kailangan lang i-regulate? Gagaling na. Hindi. Ang sakit ko. Ang nakikita sa labas ay Kaya pala malandi ka kahit saan. Sabi mo, ang mahinhin ng itsura mo pero hindi ko inaasahan na ang sakit mo ay sobrang wild. pati ikaw, inaasar ako. Wala, biro lang. Ako na ang mali, okay? Nagpagamot ako sa maraming malalaking ospital, pero wala ring epekto. Kaya sa mga tradisyonal na Chinese doctor na lang ako pumunta. So, ngayong gabi magkakasakit ka ba? Gusto kitang makita. Yung itsura mong malandi. Sabi mo pa, Sige, magmaneho ka na. Xiao Xuan, gago, so papatayin ko siya. Dahan-dahan. Ano nangyari sa bayaw ko? Pinalo siya ni Chao Xuan na sip-sip. Bayaw, pumunta kayo ni ate sa ospital agad. Ako na ang bahala kay Chao Xuan. Isang tawag ko lang. Siguradong bugbugin ko siya nang hindi na makilala ng nanay niya. Ikaw, huwag kang magduda ate, dalhin mo si Bayaw sa ospital. Huwag kang mapahiya sa kasal. Kung hindi kaya bibigyan kita ng magaling na makeup artist. Siguradong gagawin kang sobrang gwapo. Ano sa tingin mo? Layas. Kung saan ka malamig, doon ka. Fuling. Ayon sa tradisyong naalala ko, ang mga sangkap na ito ay pwedeng gawing isang pamahid na tinatawag na Qing Fugao na pampatanggal ng pamamaga at sakit at pasa at pag-aayos ng balat na may kakaibang bisa. Tamang-tama para sa sugat sa mukha ni Nanay Sayang. Ilang daang piso lang pera ko, kaya ang mga sangkap na nabili ko ay ang pinakamura lang. Hindi masyadong maganda ang epekto. Uy, beauty! Magpatingin lang sa matandang doktor, sobra naman. babae eh. Dapat alagaan ang sariling imahe. Sina? Siya pala, tingnan mo. Yan ang fiancé mo. Siya nga, kung gusto. Bisitahin muna ang fiancé ko. Ano balak mo maging kanya? Siyempre naman, plano ko, gamitin ang beauty trap ko. Tuksuhin siya, tapos hintayin siyang magmukhang manyak. Kukunin ko ang kontrata. Sampalin siya ng malakas. Isakdal ko siya na manyak siya. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Ang lason ng puso ng babae, ikaw. Walang lalaking makakatakas sa aking beauty trap diretso. Diretso sa tabi niya. Go. Salamat, kuya. Walang anuman, miss. Di bagay maglakad ang high heels na yan. Payo ko, magpalit ka na ng sapatos. Alam ko na eh. Tingnan mo,
Napilayan ng paa ko. Tama, pupunta ako doon para bumili ng gamot. Kung gayon, ang mga sangkap na ito ibigay mo sa akin, okay? Pasensya na, di ko talaga maibibigay ang mga ito sa'yo. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Sa mga nagdaang taon ngayon lang ako nakakita nang may tatanggihan ng paglapit niya. Hindi niya sinunod ang script ko. Kaya paano ko ilabas ang kontrata at sampalin siya? Paano makikipaghiwalay? Xiao, Ano na naman? Uy, miss. Ayusin mo ang damit mo. Naupgrade ang diskarte mo. Galing. Binibini kayo po ba si Miss Kwan? ako po, Ginoo. Gamutin niyo po ako. Dahan-dahan lang. Miss Guan, hindi po sa ayaw ko kayong gamutin dahil lang sa sakit ninyo. Malubhang yin deficiency at sobrang init, 1 sa 1,000,000. Hindi ko po talaga kayang gamutin. Ako na po ang susubok. Doktor ka rin? Tingnan muna natin ang sakit. Kaya mo ba talagang gamutin? Kailangan mong itaas ang damit mo. Kailangan ko. Ilagay ang kamay ko sa iyong puson para magamot ka. Binata. Ang sakit ni Miss Guan ay nasa dibdib. Aangatin mo ang damit niya at hahawakan ang puson. Ito ay walang koneksyon. Itong manloloko. Kunwari lang pala siyang seryoso. Ngayon ilalantad ko na siya. Ilalabas ko ang kasulatan ng kasal at hahampasin sa mukha niya at kakanselahin ang engagement. Makaka-explain na rin ako sa pamilya ko. Sige, gamutin mo ako. Ang laki naman ng halaga nito. Sa liwanag ng araw, hahayaan mo lang siyang manghold up sa iyo? Kailangan mo pa ng saksi. Buti na lang, nakipaghiwalay na ako sa lalaking ito. Sabi ko na nga ba, walang lalaki ang makakatakas sa beauty trap. Anong nangyari? Wala lang. Wala lang. Medyo napagod lang. Kumusta ka na? Mas maayos ka na ba? Mas okay na ako. Salamat. Magpakilala tayo. Ciao Swan. Ciao Swan. Doktor, ang galing mo. Gagawin ko ang lahat para magpasalamat sa'yo. Pero wala akong pera ngayon. Ako na lang ang maging girlfriend mo? Ibibigay ko ang sarili ko. Iaalay ko ang sarili ko? Hindi kailangan. Kung tutuusin, pansamantala lang ang pagpigil sa sakit mo. Para tuluyang gumaling, kailangan mo pa ng gamot. Tumayo ka muna. May pen ka? Bilhin itong mga sangkap at hanapin ang matandang ito para ipagluto ng gamot. Uminom ito ng 3 araw at lubos kang gagaling. Doktor ko. Wala akong naintindihan. Ang timpla ng mga sangkap ay sumasalungat sa lahat ng natutunan ko. Kaya hindi ko basta-basta ipagluluto ito. Kapag nabili mo na ang mga sangkap, tawagan mo ang numero sa itaas. Ako na ang magtimpla. Kailangan ko nang umalis ngayon. Saan ka alis? Pangalan, anino ng puno gawain sa mundo. Doon din ayusin kobra ng Timog Lungsod. Dumating ang kaibigan mo. Busy pa ako. Ikaw na ang bahala. Masama ang intensyon ng mga taong ito. Pumunta ka sa botika at magtago. Ciao Swan. Ikaw ba ang pumalo kay Yukang? Si Yukang ang unang nanakit sa nanay ko. Kaya ko siya.
hinampas. Sinaktan nanay mo? Kahit patayin niya ang nanay mo, kailangan mong tiisin para sa akin. Wala namang ganitong katwiran sa mundo. Kung may ganyan sa mundo, hindi ko alam. Pero dito sa Timog Lungsod, ako, si Cobra, nagsasabing meron. Kaya dapat meron. Ikaw, Cobra, bakit hindi ko alam? Sa buong Timog Lungsod, may ganyang katwiran? sino ang nagsasalita ng kalokohan? Cobra, sabihin mo nga sa akin ng maayos. Dito sa Nancheng, ano ba talaga ang batas? Akala mo ba kaya mong maghari-harian? Hinahabol at pinagbabanta mo ang kaibigan ko? Mayabang ka na? O gusto mo nang mamatay? Boss Cobra, okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Pasensya na po, Miss Guan. Hindi ko po talaga alam na si Chao Xuan ay kaibigan ninyo. Cobra, gusto mo bang mawala na rin ang kabilang mata mo? Pasensya na po, Miss Guan. Pasensya na po, mali ako. Hindi na po mauulit. Wala nang susunod na pagkakataon. Pangako ko po, Mr. Chao Xuan. Pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala agad. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Sana po ay patawarin ninyo ako. Chao Xuan, paano mo sila paparusahan? Tama na. Alice, Salamat po, Miss Guan. Salamat po, Mr. Chao Xuan. Tara, anong nakatanga ka? Boss Snake, ano ba talaga ang nangyayari? Oo nga, Boss Snake. Sino ba talaga yung babae? Bakit sobrang takot ka sa kanya? Iyon ang panganay na anak ng Guan. Gago, mula Jiangcheng hanggang Shengcheng, ilan ba ang pamilyang Guan? Lu Dongpeng, hayop na yan. Pinaambush naman niya tayo sa kaibigan ni Miss Guan. Gusto niya akong saktan. Mga tropa, tara na, sumama kayo sa akin. Guluhin natin si Lu Dongpeng. Tara, guluhin natin si Lu Dongpeng. Ito ay para rin kay Miss Guan, isang hustisya. Salamat sa pagtulong mo sa akin. ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi, libre kita ng isang pagkain. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na. May gagawin pa ako. Sa ibang araw na lang, kapag nabili mo na ang herbs, tawagan mo ako. Hahanap ako ng lugar para lutuin ang gamot mo. Talaga naman itong si Chao Xuan puro kahoy ang utak niya. O, bumababa na ba ang charm ko? Bakit parang sa akin wala man lang siyang interes? Bakit? Hindi mo siya hinabol para harapin ang usapang pagpapawalang bisa ng kasal. Tian Yu, sa tingin ko ang fiancé kong si Chao Xuan parang okay naman siya. Sa harap ng kagandahan, hindi man lang siya naaakit, may husay pa siya sa medisina. Sa tingin ko, isang mabuting lalaking, tulad niya, saan ka pa makakahanap? At saka, alam niya namang hindi ordinaryo ang pagkatao ko, hindi siya umaasa sa akin, at hindi siya lumalapit sa akin. Kaya siguro huwag na lang nating ipawalang bisa ang kasal. Paano mo naman alam na hindi naman siya nakakaalam ng maaga na may masamang intensyon ang pagkatao mo? Alam mo, ang pangalan mo bilang Miss Guan sa Jiangcheng ay hindi ordinaryo. Siguro nga, pero hindi bale. Kahit gaano katuso ang fox, sa harap ko lalabas din ang buntot niya. Ilagay mo ang espesyal kong gamot. Gagaling ka agad. Tiyagain mo lang. Ma, ayos na. Ma, magpahinga ka muna. Anak, lumaki ka na. Ang lunas na iniwan ni Lolo, talagang mahiwaga. Kailangan ko pang magsanay.
Ayon sa antas ng pamana, first level lang ako ng key refining. Ang isang suntok ko ay nakakatakot. Kung maabot ko ang level 9 ng key refining o maging foundation establishment na mas mataas sa key refining, ang aking lakas ay aabot sa anong nakakatakot na antas. Mula ngayon, wala nang makakainsulto sa akin. Hello? Chow Xuan, ako si nanay ni Linlin. Nasaan ka? Pumunta ka sa bahay ngayong tanghali. Chow Xuan, sa totoo lang, misunderstanding lang kahapon. Mali ako. Pagkatapos kong mag-isip, hindi ko pa rin kayang bitawan ang 3 taon nating relasyon. Nagsisisi ako. Nagdesisyon akong hindi na magpakasal kay Yukang. Pwede ba tayong magsama pa rin? Noong nag-cheat ka kay Yukang kahapon, wala naman akong nakitang pagsisisi sa'yo sa 3 taon na ito. Ang pangit naman ng mga sinasabi mo. Anong cheating na yan? Wala namang ganoon. Parang naglalaro lang ang mga bata. Ang nangyari kahapon ay kasalanan ni Linlin. Pinagsabihan ko na siya. Ipinangako niya sa akin na simula ngayon, hindi na talaga siya makikipagkita kay Yukang. Oo nga, Chow Xuan. Kaming dalawa ng asawa ko ay nagdesisyon na simula ngayon, ituturing na naming ikaw na ang aming manugang. Tama nga yan. Bakit ninyo ako tinawag? Diretsuhin nyo na. Ganito kasi yun. Kahapon, uminom si Dongpeng sa labas at nakasalamuhan niya ang isang grupo ng mga tambay. Hinabol siya ng mga tambay na yon, kaya nagmaneho siya para tumakas at hindi sinasadyang napatay niya ang isang tambay. Tapos? Chow Xuan, pwede bang ikaw na ang sumalo ng kasalanan para sa kapatid ko? Kailangan mong magsumbong sa pulis at sabihin na ikaw ang nagmamaneho kahapon. Simula ngayon, magiging tapat ako sa'yo at magiging maayos na ang lahat. Nag-drunk driving ang kapatid mo at nakapatay ng tao. Gusto mong ako ang sumalo ng kasalanan? Kung ako ang sasalo ng kasalanan, makukulong ako, di ba? Kung makukulong ka talaga, ilalabas kita gamit ang koneksyon. Pagkatapos, ikaw at si Linlin ay mamumuhay ng maayos. Oo nga, Chow Xuan. Yung ginawa ko sa'yo kahapon ay sinadya kong subukan ka. Pumasa ka na sa pagsubok. Basta, sasalo ka sa kasalanan ng kapatid ko. Makakapasa ka sa huling pagsubok. Paglabas mo, ikakasal tayo. Kung mahal mo talaga ako, tulungan mo naman ang kapatid ko. Kayo ba ang tanga? O ako ang tingin ninyong tanga? Chow Xuan, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Ang anak ko sa'yo ay nag-aksaya ng 3 taon. Kailangan mong magbayad. Kailangan mong saluhin ang kasalanan ng anak ko. Kung hindi, babayaran mo ang anak ko ng 1 milyon para sa moral damages. Kung hindi, ako'y papatayin kita, ikaw at ang nanay mong walang kwenta. Mag-ingat ka, tatawag ako ng tao, ibebenta ko siya sa bar. Sa nanay mong ganyan. May magugustuhan din. Walang makakainsulto sa akin. At wala ring makakainsulto sa pamilya ko, nanay. Peste, ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Ngayon, ikaw ang pumili ng kamatayan mo. Chow Xuan, naglakas loob ka saktan ang nanay ko. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kailangan mong saluhin ang kasalanan ng kapatid ko. Kung hindi, papapuntahin ko sila baliin ang mga binti mo. Talaga sige, subukan natin. Bugbugin ninyo siya hanggang sumuko. Wag. Huwag kang lumapit. Kung gagalaw ka pa, tatawag kami ng pulis. Tatawag kami ng pulis. Lulin, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo na akong gawing tanga. At ang mga pang-iinsulto dati, gagantihan ko lahat. Miss Guan, ang galing ng pagkakataon. Saan galing ang pagkakataon? Pinuntahan talaga kita. Ako? Ito ba ang bahay ng ex mo? Kahapon pumunta ka para makipag-break, di ba? Gusto ko lang makita na tiyak na ngayon lalapit ka at iiyak at hihingi ng tawad. Kaya pinuntahan na kita. Hindi, niloko ako at dinala dito. Huwag ka nang mag-explain. Sumakay na. May sasabihin ako sa'yo. Isuot mo ang seatbelt. Sumpain na Chow Xuan. Paano siya nakakilala ng ganyang babae? Siguradong renta lang yung sasakyan. Tapos, kumuha ng extra. Nagpapanggap lang sa harap ko. Chow Xuan, hintayin mo ko. Tara, pasok na.
Tianyu. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ang best friend ko, si Wang Tianyu. Tianyu, ito si Dr. Chao Xuan. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay isang doktor. Hindi ako doktor. Alam ko lang kung paano gamutin si Miss Guan sa sakit na yan. Ipapakilala ko sa'yo. Ito si Ji Deng Jiayao. Si Mr. Deng ay galing lang sa Amerika. Dalubhasa siya sa endocrine at mahihirap na sakit. Miss Guan, magandang araw po. Ang inyong sakit ay sinabi na sa akin ni Miss Wang. Bagaman bihira ang inyong sakit pero mayroon ako dito na bagong imbento na espesyal na gamot. Maaaring gamutin nito ang sakit na ito. Talaga? Oo naman. Kami sa Western Medicine, ang pinaka-importante ay ang rigor at science. Hindi katulad ng mga manloloko na hahawak-hawak lang at sasabihing marunong magpagaling. Eto. Bakit hindi mo ipatingin kay Dr. Deng ang sarili mo? Hindi ba sabi mo si Mr. Chow ang nagpagawa ng herbs sa'yo at kailangan pa niyang i-prepare on-site? Chow Chow, huwag kang mag-alala. Nasaan ang mga gamot? Lutuin ko na para sa iyo. Nasa kusina lang doon. Siya. Kain ka? Okay lang? Ito ang Chingsin 1. Dapat pill ito. Bakit naging tutong? Buti na lang may epekto pa. Dr. Deng, ano ang nangyari? Ito, dapat ay problema sa katawan ni Miss Guan sa ganitong espesyal na gamot na nagkaroon ng adverse reaction. Alam mong ang gamot na ito ay may adverse reaction. Gusto mo bang patayin si Guan Guan? Ako, Deng Jiayao, gusto mo bang patayin si Guan Guan? Ako? Kung hindi, subukan mo itong gamot ko. kumuha ka ng isang pirasong itim na tutong at pinapanggap mong gamot, sina Miss Guan at Miss Wang, ginagawa mo silang tanga? Chao Xuan, nagbibiro ka ba? Kumuha ka ng sunog na bagay na ito at umaasa kang magkakaroon ka ng swerte? Talagang binigo mo ako. Hindi, kahit pangit ang itsura ng gamot na ito, pero sigurado ako. Sino ang mananagot kung may mangyari? Dalhin sa ospital. Miss Wang, ang sakit ni Miss Guan ay komplikado. Hindi pwedeng basta-basta kumain ng isang piraso ng bagay na hindi alam ang sangkap at gagaling ang sakit. Ang sakit ni Miss Guan, kahit ang mga espesyal na gamot ay hindi gumagaling. Ngunit kung magagawa niya ang full-body lymph node transplant surgery, tiyak na gagaling siya. Maaari akong tumulong na makipag-ugnayan tungkol sa lymph node transplant surgery. Full body lymph node transplant surgery? Ayaw kong magpa-lymphatic transplant. Chao Xuan, naniniwala ako sa'yo. Chao Xuan, naniniwala ako sa'yo. Inumin ko ang gamot mo. Palayasin mo yang si Deng. Pakiramdam ko gumaling na ako. Hindi pa ganap na gumaling. Kailangan inumin ang gamot na ito ng 3 sunod na araw para masiguradong hindi na babalik. Anong gamot ba ang binigay mo sa kanya? Anong gamot yan? Tianyu, okay lang yan. Chao Xuan, ang gamot na ito ay talagang... Yung mga halamang gamot kanina ay niluto sa kusina. Sa totoo lang, hindi pa ako sanay. Ang gamot na ito dapat ay pills, pero sa halip, naging parang sinunog na gamot. Salamat talaga, Chao Xuan.
Kung talagang gagalingin mo ang sakit ko, gagaling ako. Siguradong gagantihan kita. Hindi na. Kahapon sa harap ng botika, tinulungan mo akong harapin ang kobra. Natulungan mo na ako. Pantay na tayo. Xiao yung ihatid mo ng maayos si Dr. Deng. Palayuin mo siya. Narinig mo na lahat. Bro, hindi ko sinasadya. Kulang ba sila sa pera? Siguradong sasaktan natin sila. At saka, pagkatapos ng bagay na ito, huwag mo na akong pakitaan. Nagmamadali at walang karanasan. Ngayon naman, nagawa ko na ang mga pills. Eto, Doc Chow, ang galing mo. Ang galing mo. Pasensya na, Xiao Xuan. Hindi ko alam na marunong ka palang manggamot. Doc Chow, gusto mo bang isipin ang aking mungkahi? Kung gagalingin mo ako, pakakasalan kita. Ano sa tingin mo? sobrang init magluto. Lalabas ako para magpahangin. Huwag sayangin. Nasa second layer na ako ng chi. Chow Xuan, pinagaling mo ang sakit ko. Dapat kitang pasalamatan. O kaya, ikaw ang maging boyfriend ko. O kaya, may cruise ship ako. Na Elizabeth ang pangalan. Paano? Ang luxury cruise ship, Elizabeth. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Makalipas ang 3 araw, ako at si Yu Xiao sa Elizabeth na luxury cruise ship magkakaroon ng malaking kasal. Dapat sana, sasabihin ko sa'yo sa mismong araw. Pero ngayon, sasabihin ko ng maaga. Sa oras na iyon, huwag kalimutang pumunta sa aming kasal. Elizabeth I. Naging girlfriend mo na siya? Pinili ko si Elizabeth. Sige, simula ngayon, ikaw na ang bagong may-ari ng cruise ship na Elizabeth. Sa'yo na ang barko. Hindi ko naman talaga gusto ang barko mo. Sa 3 araw? Ibabalik ko na sa'yo ang barko. 3 araw? Bakit? Baka gusto mo lang maranasan ang pakiramdam ng pagiging may-ari ng barko? Ibabalik mo sa 3 araw? Ano bang pakulo mo dyan? Tian Yu, walang problema. Hindi na mahalaga kung ibalik o hindi kanya na ang barko. Isa pa. Gusto ko umutang ng 1 million. Ano? Ang halaga ng Elizabeth Luxury Cruise ay mahigit 1 billion. Sabi mo gusto mo lang maranasan sa 3 araw at ibabalik. Ngayon gusto mo naman ng 1 million? Okay ka lang ba? Kailangan ko ng pera ngayon. Dr. Chow, yung 1 milyon na inutang mo, may bibilhin ka ba? Bibili ako ng mga herbal. Pero, ang magagandang herbal ay napakamahal. Ang tanga nito, bibilhan ba niya ako ng magagandang herbal na panggamot? Kapag may magagandang herbal, gagawa ako ng magagandang gamot para umangat ang aking pagsasanay. Sasama ako sa'yo. Tingnan ko nga kung totoo ba ang pagbili mo ng herbal. Hara na. Ang sinabi ni Xiao Xuan, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sabi mo, niloloko mo siya? O naglalaro ka lang?
Huwag maglaro ng apoy. Masusunog ka. Marami akong binili ngayon mga piling halamang gamot. 100 taong ginseng, 50 taong hishaw, lahat piling matandang gamot. Pero nakakapagpatagal ng buhay ito. Nakatago sa mga mayayaman. Nakatago sa mayayaman. O kaya, sa kanilang koleksyon, hahanapin. O kaya, sa auction. Pasensya na. Bakit para kang matanda? Sa ilang araw, magtatanong ako kung kailan ang auction. Sasama ako sa'yo. Bibili lang ng ilang piling lumang gamot. Ihahatid na kita sa taas. Wag na. Kaya ko. Oh, Umuwi na po ako. tita, kumusta po? Ako si Guan Ziyi, kaibigan po ni Chao Xuan. Patawad po sa biglaang pagdating. Sana po hindi kayo naabala. Wala po, wala po. Kumusta po? Ma. Xuan, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba sa bahay ni Lulin kakakain? Kami ni Lulin ay tuluyan ng naghiwalay. Tingnan mo ang mga ito. Lahat ito ay binili ni Miss Guan Ziyi. Miss Guan, maupo po kayo. Magluluto po ako. Sabay tayo kumain mamaya. Mga lumang gamit ito. Ikaw? Totoo bang break na kayo? Siyempre, Ikaw, gusto mo pa ba siya? dati gusto ko talaga siya. Pero ngayon, nandidiri ako sa kanya pag nakikita ko. Kung ganon, ikaw, maging boyfriend ko na lang? Hindi ba ako dati? At humiram ng 1,000,000 sa iyo? Yung 3-day cruise owner, paano naging kondisyon yun? Yung 1,000,000, hindi na nga dapat banggitin. Yun ay malayong malayo sa halaga ng pagpapagaling mo sa akin. So, gusto mo bang pumili ulit? Ako? Actually, hindi naman para gawin kang boyfriend ko. Gusto ko lang na ikaw ay tumulong. Please, magpanggap kang boyfriend ko. Alam mo naman, yung mga lalaki, parang langaw na humuhuni at nanggugulo. Kung payag kang tulungan akong magpanggap boyfriend ko, gagamit ako ng ginseng bilang kapalit. Siyempre, kung magpapanggap kang boyfriend ko, para malaman ng mga langaw na yan, siguradong hahanapin ka nila ng gulo, kaya mo ba, Chao Xuan? Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin, pumayag ka na. Sundo kita bukas, para maranasan mo ang pakiramdam ng pagiging boss ng cruise ship. Tita, alis na ako. Teka, Miss Guan, kumain ka muna bago umalis. Xuan, kung si Miss Guan ay may gusto sa'yo, dapat mong pahalagahan siya. Sa tingin ko, si Miss Guan, mas mabuti pa siya kaysa kay Lulin. Kan. Sabi mo ba niloloko mo lang si Xuan? O talaga mo siyang gagawing boyfriend mo? Dahil ba pinagaling niya ang sakit mo? Talaga, papakasalan mo siya? Nagpanggap lang na boyfriend. Tian Yu, nagsiselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. Pero, magpapanggap siyang boyfriend mo, kakayanin ba niya ang pressure? Paano kung hindi niya kayanin? Paano niya tutuparin ang kasunduan sa kasal? Ano? Hindi mo naman talaga gagawing totoo ang pagpapanggap na yan at tutuparin ang kasunduan? Posible rin naman yon. Ang dalawang angkan ay nagkaisa sa kasal. Sa ilalim ng pangako ng habang buhay, isinusulat ang kasunduang ito. Mula ngayon, tayo'y magkakasama bilang mag-asawa. Chao Xuan at Guan Ziyi, patunay ito. Si Chao Xuan, baka may alam sa medisina, baka magaling din sa laban, pero ordinaryong tao lang siya. Sabi mo, kahit pamilya, status at resources, malayo ang agwat niya sa'yo. At saka, mali ang pagpili niya ng tao. Hindi siya marunong tumingin ng tao. Sabi mo,
pati na ang ex-girlfriend niya, naloko siya sa loob ng 3 taon. Hindi mo naman talaga balak kumuha ng lalaking palamunin bilang asawang titira sa inyo? Tianyu, makipagpustahan ako sa'yo. Pwede ba? Anong taya? Pumusta ako na si Chao Xuan ay kayang sa Jiangcheng, sa loob ng 1 buwan ay umangat. Kung umangat siya, panalo ako sasama ka sa akin at magpapakasal. Pwede ba? Baka alam niya? May hawak din akong kasunduan sa kasal namin ni Chao Xuan. Pustahan tayo? Sige, pustahan tayo, okay na ba? Pero kailangan mong ipangako sa akin isang kondisyon. Hindi mo pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng pamilya, Kan. Kung siya sa loob ng 1 buwan hindi umangat, kung ganoon, kanselahin mo na ang kasunduan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Si. Itong chipil na hindi nangangailangan ng lumang herbs na kayang gawin, sa wakas ay nagawa ko na. Nagkakahalaga ng daan-daang libo, isang malaking tambak ng sangkap. Sa huli, nagawa ko lang itong 3 chi pill. Ang paggawa ng chi pill, sobrang magastos. Nasa 3 antas na ako ng chi. Kang, kasal niyong dalawa, imbitahan ba natin si Miss Guan? Si Miss Guan. Kaibigan ko siya. Dahil ikakasal kami ni Linlin sa yate ni Miss Guan, kaya imbitahan, isang salita lang. Ang galing, mahal. Kung makakapunta si Miss Guan sa kasal natin, malaking karangalan iyon. Magiging BFF ko siya. Kung ganoon, pumunta na tayo sa yate. Baka makita natin si Miss Guan at maibigay ang imbitasyon. Si. Siya nga. Yukang. Kung may pagkakataon, pwedeng sabihin kay Miss Guan kung pwede siyang tumulong. Yung pagmamaneho ni Dongpeng na lasing at nakabangga. Si Dongpeng? Yung pagmamaneho niyang lasing. Maliit na bagay, maliit lang. Isang salita lang. Garantisado, palalayain si Dongpeng. Ang galing, mahal. Ang pinakatamang desisyon sa buhay ko ay ang iwan si Chao Xuan at maging kasama ka. Tara, Pumunta tayo sa Elizabeth. Anong tinititigan mo? Sakay na. Simula ngayon, Chao Xuan, ay ang bagong may-ari dito. Bukod sa kahapon, 2 araw na lang. Kailangan ko pa po kayong pumunta. May i-report ako sa inyo. Sandali lang. Babalik ako agad. Chao Xuan, sinusundan mo ako. Nakakadiri ka naman. Huwag kang mag-assume, okay? Hindi ba? Ikaw itong mahirap pumunta ka sa Elizabeth para sundan ako? Alam ko na. Nagsisi ka nung umuwi ka kahapon? Gusto mo akong balikan, di ba? Pwede. Basta, humingi ka ng tawad ngayon. Bukas salo mo ang kasalanan ng kapatid ko. Pwede kong pag-isipan para patuloy kang maging alipin ko. Ano, okay? Nabulag ako sa'yo. Naniloko mo ako ng 3 taon. Nakakadiri ka na sa akin ngayon. Ikaw ang basura. Pati pamilya mo basura. Chao Xuan. Kung murahin mo pa si Linlin, papatayin kita. Hindi. Nakalimutan mo na ba ang suntok kahapon? Bobo ka ba?
Ang dali mong makalimot. Sasabihin ko sa'yo ito ang Elizabeth, isang luxury cruise ship. Kung gagawa ka ng gulo, itatapon kita sa labas. Aso, umiwas sa daan. Hindi kita papansinin ngayon, pumunta kami para kay Miss Guan para magbigay ng imbitasyon. Dahil wala si Miss Guan, umalis na muna tayo. Sa ibang araw, babalikan kita. Bukas ang kasal namin ni Kangkang. Si Miss Guan ay darating din mismo. Papasok na ako sa high society ng Jiangcheng. Ayokong makipag-usap sa basura tulad mo. Oo, sasabihin ko sa'yo ngayon, bukas ang kasal nyo, hindi matutuloy. Hindi matutuloy. Ano? Aagawin mo ang nobya. Sige, bukas naman. Pwede kang dumalo. Pero bawal kang umupo sa mesa. Kumain ka na nakadapa. Chow Swan, kago. Pagkatapos kong makilala si Miss Guan sa kasal bukas, ipakilala ang ilang VIP. Bibigyan ko siya ng leksyon. Ikukulong siya. Ilang beses ko nang sinabi, young man? Sariling sikap, baliin ang kamay at paa, itapon sa kalye bilang pulubi, ang galing, di ba? Miss Guan. Kayo po pala? Sino kayo? Tagayo ako Yukang. Nakita na tayo dati, busy po kayo, kaya nakakalimot. Bukas ang kasal naming dalawa. Ito ang imbitasyon sa kasal bukas. Kung may oras kayo, pwede po ba kayong dumalo? Bukas pala ang kasal ninyong dalawa. Pupunta ako. Salamat po, Miss Guan. Huwag kang mag-alala. Ang kasal ninyo. Siguradong dadalo ako. Hindi lang ako dadalo, magbibigay pa ako sa inyo ng malaking regalo. Miss Kan, ingat po kayo. Narinig mo ba? Sabi ko na best friend ko si Miss Guan, dadalo ba siya bukas sa kasal natin? Tsaka nagbigay pa ng malaking regalo sa atin. Yumaman na tayo. Nakapasok na tayo sa pamilya Guan. Pero sabi mo, Anong malaking regalo? isipin mo na, kay Miss Guan, anong regalong pambalik? Jade, Ginto, basta dapat pinakamaganda. Mali yata. Yung Miss Guan, parang nakita ko na siya. Hey, hindi ko maalala. Tiyak sa TV yan, Tara. Baka. Kanina pa kita hanap. Para sa'yo ang suit na ito. Bakit mo ako bibigyan ng damit? Bukas kasi may kasal. Kung gusto mong dumalo, kailangan maging presentable. Ordinaryo lang tayo. Normal lang ang love and hate. Tsaka, ang paghihiganti ang tunay kong pagkatao. Support kita, ganti ka. Subukan mo na. Ayos, ayos. Ang gwapo at ang galing. Pero ang mahal naman. Mahigit 500,000 ito. Hubarin ko na lang. Eh di maganda naman. Hindi ko hahayaan kang bilhin ito. Ang mahal na damit. Sinong nagsabing binili ko ito para sa'yo? Ikaw ang pumili kahapon na hindi ka naging boyfriend ko, pinili ang 3-day cruise sa Laoyue at pinili 1 million. Ang damit na ito galing sa'yo na binawas sa 1 million. Pero, di ba naging ako boyfriend mo? Hindi ba fake boyfriend? So, gusto mong maging real boyfriend ko? Hindi. Sige, isuot mo ito, hindi na pwedeng hubarin. Xianyu, pustahan kita. Ano sa tingin mo? Anong taya? Pustahan ako na si Chao Xuan sa Jiangcheng ay magiging sikat sa loob ng isang buwan. Kung sumikat siya, panalo ako. Sasama ka sa akin at papakasal tayo sa kanya, di ba? Anong maganda kay Chao Xuan? Bukod sa magaling na lolo niya, bukod sa 10 kasulatan ng kasal, na nakuha niya nang di malaman, ano pa ang magaling sa kanya? 10 kontrata. Kahit noong unang panahon, 3 asawa at 4 na babae lang.
Gusto niya bang maging emperador at magkaroon ng maraming asawa? Si Guan naman. Hindi lang siya nahumaling, pati ako isasama pa. Itong pustahan halatang pabor sa lalaking iyon, at pinipilit pa akong makipagpustahan sa kanya. Sobrang hindi maaasahan. Hindi pwede. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Kung manloko si Chao Xuan ng ibang babae, wala akong pakialam. Pero kung lokohin ang aking best friend na si Guan Ziyi, hindi ako papayag. Aalis na ako. Bukas. Chao Xuan. Chao Xuan. Lu Dongpeng. Di ba ikaw nakabangga at nakapatay ng tao at nakulong na? Hinaan mo? Gusto akong hulihin ng pulis? Hindi ganun kadali. Tumakas ka pala dahil may kaso ka. Bakit hindi ka sumuko? Bakit ka pumunta sa akin? Bakit kita hahanapin? Gusto mo akong mag-ahon ng kasalanan. Ito ang dapat mong responsibilidad. Sabi ko sa'yo, kailangan mong sumuko ngayon. Sabihin mo na ikaw ang noong gabing iyon lasing, na nakabangga, at nakapatay ng tao. Bakit ako ang mag-ahon ng kasalanan mo? Bakit? Dahil naging boyfriend ka ng ate ko ng 3 taon. Dahil sinayang mo ang kabataan ng ate ko na 3 taon. 3 taon na kabataan. At nakatulog ka sa ate ko ng 3 taon. Sabi mo, bakit? Mali ka. Ate mo ang nandaya sa akin ng 3 taon. Wala akong utang sa kanya, ni hindi ko siya hinawakan kahit isang daliri niya. Sabi ko sa'yo, kailangan mong umamin ng kasalanan ngayon. Kung hindi, hindi kita hahayaang umalis. Akala mo ba kaya mo akong pigilan? Sige, subukan mo. Anong subdivision ito? Bawal mag-bark? Chao Xuan. Nasa harap si Chao Xuan. Kung ibubulgar mo ako, papatayin kita. Ikaw pala. Anong problema? Yung damit sa bag, hindi mura, no? Oo, mahigit 500k yung mga damit. Ikaw mismo bumili? Chao Xuan. Dati, napagaling mo si Guan ng nagkataon. Tapos, pumili ka agad ng cruise at 1,000,000. Tapos, bumili ka ng mga gamot, pinabili mo sa kanya, yung damit na 500k? Hindi ganyan ang sitwasyon. Teka. Yung kapatid ng ex-girlfriend mo, nakita ko, mukha siyang kabado. Parang may problema siya. Humingi siya ng tulong sa'yo. Di mo tinulungan. Chao Xuan dati, akala ko lang duwag ka. Pero ngayon, nakikita ko, hindi ka lang duwag, kundi ganid ka sa pera, at wala kang pakikisama. Ganyan ka, paano ko hahayaan? Si Guan na sumama sa'yo? Sige na. Nagkamali si Guan. Ako rin ang bahala. Pero kung mandaya ka ng piso, Hindi tayo magkakilala, hindi nagkakaintindihan. Noong una, kinuha mo sa akin ang kontrata ng kasal at tinanggal ang kasunduan. Hindi naman kita pinahirapan, di ba? Bakit mo naman sinasabi na gahaman ako? Duwag, walang pakialam. Kilala mo ba talaga ako? Bakit ka naman nagmamataas? hindi lang duwag at gahaman sa pera, walang pakialam. At sobrang mayabang pa, ayaw makinig sa magandang payo. At nagdadahilan ka pa. Talagang sobrang bigo ako sa'yo. Sobrang saya ko na natapos na ang kasal natin. At sumumpa ako, hindi talaga kita hahayaan. Miss Wang? Kung bigo ka man sa akin, wala akong pakialam. Dati akong duwag, pero ngayon, hindi na. Hindi na ako magiging duwag. Kailangan ko ng pera. Pero hindi ibig sabihin nun ay gahaman ako. Hindi ako magpapalit kay Xu Dongpeng para sa krimen. At hindi rin ibig sabihin na wala akong pakialam. Miss Wang, wala kang karapatang husgahan ng mga tao at bagay na hindi mo kilala. Wala ka ring karapatang magpatawad para sa iba. Ako si Chao Xuan, kumikilos ako ayon sa konsensya ko. Hindi ako papayag na ma-moral blackmail. Ikaw? Chao Xuan, hindi ba sinabi mo na kung hindi kita kilala, wala akong karapatang husgahan ka? Makikilala kita ng mabuti. Pagkatapos, saka kita husgahan ng maayos. Nakakainis. Ano ba yan? Tian Yu. Pasensya na, naka-silent kasi phone ko. Ngayon, ang ganda ng suot mo. Malamang may party ka. Halika. Hayaan mo akong sukatin ang katawan mo. Ang sexy mo talaga.
Ex ng boyfriend ko, may kasal bukas. Kailangan ko siyang suportahan. Boyfriend mo? Saan ka naman nagkaroon ng boyfriend? Huwag mong sabihing si Chao Xuan. Tama! Plus ton point. Okay ka lang? Bukas, ganyan ang suot mo? Para suportahan si Chao Xuan? Hindi ka ba takot magka-misunderstanding? Balak ko na sanang i-announce bukas ang relasyon natin. Baliw ka na talaga. Ikaw si Chao Xuan. Aw. Di ba gusto mong hindi matuloy ang kasal ko? Wala kang kwentang Chow Xuan. Ngayon ang araw ng kasal ko. Dahil naging alipin ka sa akin sa loob ng 3 taon. Iniimbitahan kita para maging saksi namin ni Yu Xiao. Kaya mo pumunta? Tianyu dali na. May gagawin pa ako. Mauna ka na lang. Susunod ako mamaya. Ikaw? Ay, sige na. Mainit. Bilisan mo pumunta. Baka mamaya kumalat na makeup mo. Kailangan mo pa mag-retouch. Sige, sa cruise tayo magkita mamaya. Sige, walang problema. Dahan-dahan. Salamat. Welcome, welcome. Mga minamahal naming bisita, ladies. Groom bride. Salamat sa inyong lahat. Mamaya, si Miss Shan ay dadalo rin personally. Ma'am Chen, tagal na tayong hindi nagkita. Nandito ka rin. Nandito na rin si Miss Guan. Paano ako hindi darating? Balita ko, bibigyan pa niya yung batang Yu ng malaking regalo. Baka ikaw ay dumalo dahil sa pamilya Guan. Sa tingin ko, karamihan ng tao ay dumalo dahil kay Miss Guan. Si Xu Xiao, nagbigay ng gold bar, 999 gramo. Para kay Yu Xiao. Miss Lu, maligayang kasal, sana maging forever kayo. Mula sa pamilya Zhao, 2 Jade Kilin, Dragon and Phoenix, 1 pares. Yu Kang. Sinabi ko na kahapon, di ba? Ang kasal ninyo ngayon, hindi matutuloy. Sino ba tong mayabang at naglakas loob pumunta sa kasal ni Sir Yu para manggulo? Hindi ito basta-bastang lugar. Ito ay ang luxury cruise ship na Elizabeth. Sino yang lalaking yan? Mamamatay ka? Naglakas loob ka talaga? Hindi mo ba sinabi na gusto mong hindi matutuloy ang kasal ko? Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pipigilan? Dahil ba sa suit mong yan? O dahil sa sapatos mong yan? Papatayin mo kami? Ha? Kaya mo ba? Chow Xuan, isa kang tunay na simp. Kahit pinayagan kitang pumunta sa kasal namin, hindi ko inaasahan na talagang pumunta ka. Pero magpapakasal na ako. Kahit gusto mong maging simp, hindi na kita kailangan. Alam ko na. Sabihin mo naman sa akin, wala ka bang pera? Gusto mo lang makikain? Sabi mo nang maaga. Sa masayang araw na ito, kailangan kang pakainin. Pero, ang banquet hall na ito ay lugar ng pagkain ng tao at ang mga putahe ay para sa tao. Ganito papasabihan ko ang mga tao. Gagawa ako ng isang timba ng dog food para sa'yo. Kakain ka sa banyo, ano sa tingin mo? Baka may extra kang pagkain, di ba? Tama na. Dahil nandito na siya. Kahit dog food pa yan, pakainin natin siya ng busog. Sasabihin ko ulit, ang kasal ninyo ngayon, hindi matutuloy. Chow Xuan, sira ba ang utak mo? Ikaw, ganitong klaseng tao gusto mo talagang pigilan ang kasal ko? Sinasabi ko sa'yo, isang salita ko lang, hindi ka na mabubuhay sa Jiangcheng. Masaya ako na kayo ay dumalo sa kasal ko. Maraming salamat, mamaya si Miss Guan ay darating din. Ang lalaking ito sa harap ninyo, Chao Xuan ang pangalan, ay dating simp ng asawa ko. Kahit hindi ito mahalaga, pero nandito siya ay nakakadiri, kaya ako, si Yu, ay naglakas loob sa inyong lahat, humihingi ng maliit na tulong. Iban si Chao Xuan, para hindi na siya mabuhay sa Jiangcheng. Iban ako?
Paano mo ako iban? Ako si Liu, hindi naman magaling. Lahat ng food delivery platforms at errand services sa Jiangcheng, ako ang may-ari. Dahil humihingi ka, GU, ngayong gabi. Ipapahayag ko sa harap ng lahat. Ang food delivery platforms at errand services na hawak ko, simula ngayon, hindi na magbubukas para kay Chao Swan. Dahil nagsalita na si GU, gusto ko ring tumulong. Wala akong ibang matutulong. Pero dahil sa koneksyon ng pamilya ko, sa bangko, medyo may masasabi ako. Ipapa-freeze at blacklist ko lahat ng bank account ni Chao Swan. I-freeze at I-blacklist lahat ng pera niya hindi mailalabas dahil sa technical issue. GU. Lahat ng property companies sa Jiangcheng. May stake ang pamilya ko. Paputulan ko ng tubig, gas, at kuryente. Ang bahay nila Chao Zuan habang buhay. Iyan ay kaya kong gawin. GU. Sa mga telecom companies sa Jiangcheng, may impluensya ako. Tatawag ako ng tao para ay permanent shutdown ang phone ni Chao Zuan. At iba-blacklist din siya. Para hindi na siya makagamit ng kahit anong number. Xiao Xuan, narinig mo ba? Ngayon ka pa matatakot. Huli na. Hindi ba mahilig kang magsalita ng matapang, ha? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Sa 2 salita lang. Kaya kitang palabasin sa Jiangcheng. Xiao, kanina pinahihirapan lang kita sa susunod. Ngayon, papapatayin na kita agad. Pakihagis ang basurang ito sa dagat para hindi masira ang mood ng lahat, di ba? Chao Xuan, hindi ko alam kung marunong kang lumangoy. Ngayon, si Captain Simon, itatapon ka na sa barko. Dahil naging alipin mo ako sa loob ng maraming taon, bibigyan kita ng life ring. Chao Xuan, ikaw talaga. Pumunta ka sa kasal ko para mag-away, hindi ba't naghahanap ka lang ng kahihiyan? Elizabeth, napakamataas na lugar. Paano ka nakapasok? Isang aso, makakapasok ba sa kainan ng tao? Sa banyo lang siya pwedeng kumain ng tae. Captain Simon, bilisan mong itapon ang basurang ito. Mamaya darating si Miss Guan. Kapag nakita ni Miss Guan na may basura sa kanyang barko, tiyak na magagalit siya. Simon, binabati ang may-ari. Binabati ang may-ari ng Elizabeth. Siemens Autumn, bati po sa Panginoon. Bati po sa Panginoon ng Elizabeth. Sabi ko hindi matutuloy ang kasal nyo. Ngayon naniniwala ka na? Chao Xuan, basura ka. Walang kwenta. Paano naging ikaw ang may-ari ng Elizabeth? Hindi ako naniniwala. Talagang hindi. Kapitan Simen. Nagbibiro ka ba sa akin? Kapitan Simen, ang galing mo naman. Tama po, Mr. Chao Xuan. Ang tunay na may-ari ng Elizabeth. Iyon ay totoo, walang duda. Mr. Chao Xuan, ano ang susunod na? Wager. Mga kapatid, lahat ng bagay dito, sira-sirahin nyo. Opo. Huwag sirain. Wala na. Wala na ang kasal ko. Chao Xuan, hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo para suhulan si Shimen, pero wag mong isipin na panalo ka na. Imposible, kaya ko pa bumawi. Kaya ko pa manalo. Ang aking sandata ay si Miss Guan. Pumayag na si Miss Guan sa akin. Darating siya mamaya. Magdadala pa siya ng malaking regalo. Kapag nandito na siya, lahat kayo, mamamatay. Ang tunay na may-ari ng barkong ito, kapag dumating si Miss Guan, isusubsob kayo lahat sa dagat. Talaga? Dumating na si Miss Guan. Pasensya na, na-late ako ngayon. Ayos lang po, Miss Guan. Kailangan niyo po kaming tulungan. Hindi naman ako nakakahiya sa'yo ngayon, di ba? Miss Guan, hindi ba kayo dumalo sa kasal namin? Miss Guan, paano niyo nakilala si Chao Xuan na walang kwenta? Hindi ba kayo pumunta para tulungan kami? At hindi ba kayo naghanda ng regalo? Sinabi kong dadalo ako sa kasal ninyo, at sinabi kong magbibigay ng malaking regalo sa inyo. Ang regalong ito ay dahil gusto niyong i-blacklist si Chao Xuan sa Jiangcheng. Kaya, ang malaking regalo ko sa inyo ay magba-blacklist ang pamilya Guan sa inyo sa Jiangcheng. Ako si Guan Ziyi. Ipinapahayag ko na kung gusto ninyong i-blacklist si Chao Xuan, kalaban ninyo ang pamilya Guan.
Miss Guan, nagkamali po kayo. Si Yukang po ang gumamit ng pangalan ninyo, kaya kami nalinlang. Nagkamali kami. Binabawi namin ang sinabi namin. I-blacklist namin ngayon si Yukang. Lahat ng food delivery at courier sa Jiangcheng. I-blacklist ng permanente. Huwag po kayong magalit, miss. Papuntahin ko na ang tao para i-freeze ang lahat ng bank account ni na Yukang at Lulin. Ipuputol ko ang tubig, kuryente, at gas ni na Yukang at Lulin. Bakit po, Miss Guan? Basura siya, walang kwenta, at pulubi. Bakit niyo po siya tinutulungan? Kasi boyfriend ko siya. Ha? Miss Wang, ito. Miss Wang, sinabi mo na kaya mo akong iligtas. Kaya naman nag-risk ako para hanapin ka. Para i-verify ang ilang bagay sa'yo. Anong sitwasyon? Gusto ko lang itanong, anong klaseng tao si Chao Xuan? Chao Xuan? Chao Xuan ay isang hayop. Hindi lang siya walang utang na loob. Duwag pa siya. Sa pamilya namin siya. 3 taon siyang nakikitira at kumakain ng libre. Ginamit ang pera namin. Sinaktan ang mga tao namin. At may iba pa siyang babae sa labas. Hindi na talaga siya kaya ng ate ko. Kaya nakipaghiwalay na siya. Totoo ba ang sinasabi mo? Sumusumpa ako sa dangal ng ate ko. Sumumpa ka sa dangal ng isang babae. Malamang totoo iyan. Miss Wang, ang sa akin? Madali lang yan sa'yo. Xiaoyong, dalhin siya sa presinto. Miss Wang, hindi pwede yan. Tinuturuan kitang magbagong buhay. Tama si Miss Guan. Si Chao Zuan ang boyfriend niya. Si Miss Guan ay laging single. Ang daming mayayamang binata ang nanliligaw sa kanya. Lahat sila ay nanliligaw, pero tinatanggihan niya ng walang awa. Ngayon may boyfriend na pala siya. Siya nga pala, kailangan ko ring pasalamatan kayong dalawa. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi ko makikilala si Chao Xuan. Miss, sabi mo boyfriend mo si Chao Xuan? Imposible. Talagang imposible. Paano iyan mangyayari? Siya ay basura na itinapon ko. Tinapong basura. Imposible na siya ang maging boyfriend mo. Ngayon, pumunta ako rito para opisyal na ipakilala ang boyfriend ko. Si Chao Xuan. Hindi pala si Miss Guan pumunta para dumalo sa kasal ni na Yukang at Lulin, kundi para ipakilala sa inyong lahat ang boyfriend niya, si Chao Zuan. Sino ba talaga si Chao Xuan? At nakuha pa ang pabor ni Miss Guan sa nakaraang buhay, pinagpala siya. Kakaiba, sa Jiangcheng natin, paano may malaking pamilyang Chao? Kahit sa buong Jiang Province, wala akong narinig. Yukang at Lulin, wala talaga silang takot. Manggahas na gawin niyon sa boyfriend ni Miss Guan. Sigurado ka, naniloko ka ni Chao Xuan. Huwag kang magpalinlang sa kanyang mga matatamis na salita. Paano mo siya hinayaan maging boyfriend mo? Sabi mo si Chao Xuan ay walang kwenta basura. Ikaw ang may bulag na mata. Gusto kitang pasalamatan. Salamat sa pagdala sa kanya sa akin. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging girlfriend niya. Miss Guan, Mr. Chao, ano ang gagawin natin sa dalawang basurang ito? Putulin ba ang kanilang mga kamay at paa at itapon sa dagat? Hayaan silang mamatay. Huwag. Huwag putulin ang aking mga kamay at paa. Chao Xuan. Maawa kayo, pakiusap, pakawalan niyo ako. Ituring niyo na lang akong parang tay, pakawalan na. Chao Xuan, alang-alang sa 3 taon nating pagsasama pakiusap, huwag mong putulin ang aming mga kamay at paa. Chao Xuan, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Lulin, sa nakaraang 3 taon ako ay naging bulag. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Itapon na lang sila diretso sa dagat. Opo. Sandali lang. Marunong naman siyang lumangoy. Isang salbabida lang. Sapat na. Sige, tara na. Wag. Chao Xuan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Chao Xuan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ano? Isipin mo, kung ikaw ang tunay kong boyfriend. Isipin mo, kung ikaw ang tunay kong boyfriend. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chao Xuan. Ako ang nobyo ni Guan Ziyi. Aalagaan ko siya. Ayos! Magaling! Magaling. May sigla itong binata. May ambisyon at sigla, mahusay. Ang gwapo ni Ginoong Chao at si Miss Guan, bagay na bagay sila.
Medyo nasasaktan ka ba? Hindi naman. Naiintindihan ko. Dapat umasa ka lang sa sarili mo. Kapag may tunay kang kakayahan, saka ka rerespetuhin ng iba. May sasabihin ako. Tianyu, bakit ka nandito? Ipapakilala ko kayo. Ito ang aking matalik na kaibigan na si Tianyu. Siya ay kasing importante ni Chao Xuan para sa akin. Kanina, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kung ipahayag ko ngayon ang ugali ni Chao Xuan, maraming tao ang narito. Ibang oras na lang. Binabati kita, Ginoong Chao. Sana, maging maayos ang lahat sa Jiangcheng. Miss Guan ay matagal nang gustong makilala ka, pero hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon ay nakikita na kita. Iaalay ko ito sa iyo. Sana manatili kang bata at maganda magpakailanman. Chao Xuan, ipakilala kita. Ito ang panganay na anak ng pamilya Wang. Ang pamilya nila ay nangunguna sa Jiangcheng. Teka, Kuya Chao, ano ito? Wang Gongxi. Kamusta ang kalusugan mo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Doktor ka pala. Mabuti ang pakiramdam ko lately. At malakas din ang katawan ko. Masasabi kong puno ako ng sigla. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo ng jade pendant, bigyan na lang kita. Kailangan mo bang agawin? Wang Gongxi, dahil ikaw mismo ay sobrang energetic. Kumusta naman ang kalusugan ng pamilya mo? Mayroon bang kakaibang sakit? Salamat sa iyong pag-aalala. Malusog naman ang pamilya ko. Tungkol sa jade pendant na ito. Regalo ito ng tatay ko, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Wang Gongxi. Ang ibig kong sabihin, may problema ang jade pendant na ito. Mother and child jade pendant ito. Tama, mother and child jade pendant ito. Ang isa pa ay nasa tatay ko. Sabi ko, Chao Xiong, ikaw, bilang boyfriend ni Miss Guan, dapat hindi ka magkulang ng jade pendant. Ito ay tiyak na hindi magandang bagay. Paano ko siya matutulungan? Sige, huwag na nating pag-usapan ng Jade. Ngayon ay espesyal na araw ko. Miss Guan, ngayon ay iyong masayang araw. Bakit hindi ko nakikita si Tatay Guan at si kapatid mong lalaki? Ang tatay ko at kapatid ko ay nasa probinsya. Ang tungkol kay Chao Xuan ay hindi ko pa sinasabi sa kanila. Ganoon ba? Hindi alam ni Tito. Kapag umuwi si Tito, ako ang mag-aaya. Ililibre ko tayong lahat. Alis na ako. Hoy, Wang Gongxi. Ang jade pendant na ito, mas mabuti pang huwag mong isuot. Kung hindi, baka magkaproblema. Sabi ko, Chao Xiong. Bakit ka ba nagiging weird? Hindi na ako naniniwala sa iyo. Maghanap ka na lang ng ibang lolokohin. Maloloko mo si Miss Guan sa isang saglit, pero paano mo siya lolokohin habang buhay? Di ba? Sana maganda ang mood mo. Kukunin ko na ito para sa iyo. Bakit hindi mo matanggap na minamaliit ka ng iba at hindi ka pinagkakatiwalaan? Kaya naman sinasabi mo ang mga kakaibang bagay na ito. Ilang tao ba ang maloloko niyan? Ano ba ang hindi matatanggap dyan? Alam ko, para sa lahat ng tao rito, ang tanging pagkakakilanlan ko ay boyfriend lang ni Miss Guan. Sa panlabas, nirerespeto nila ako, pero sa totoo lang, dahil lang kay Miss Guan. Kailangan kong patunayan ang tunay kong kakayahan para sila ay tunay na gumalang sa akin. Para maniwala sila sa sinasabi ko. Chao Xuan, handa ka na bang maging boyfriend ko? Hindi naman, magpanggap lang na boyfriend, parang pananggalang. Paano kung gawin ko na itong totoo? Guan, huwag kang mapaloko sa kanya. Kakarinig ko lang sa kapatid ni Shulin, si Lu Dongpeng. Sinabi niya na si Chao Xuan ay isang talagang lalaking gago. Heto, pakinggan mo ito. Si Chao Xuan na walang hiya, hindi lang siya duwag kundi wala siyang konsensya. Sa nakaraang 3 taon, ay nakikitira sa amin ng libre, ginagastos ang pera ng pamilya Lu, at sinasaktan at sinisigawan ng pamilya Lu. Nakikipagbabae pa siya sa labas. Ang kapatid ko ay hindi na talaga siya matiis. Tianyu, sa paghusga sa isang tao, hindi dapat maniwala sa sinasabi ng iba, kundi kung ano ang nasa puso mo. Naniniwala ako na si Chao Xuan ay hindi ganoon. Pero, Tianyu, salamat. Chao Xuan, naniniwala ako hindi ka ganoon. Kung gusto mo talagang maging totoo kong boyfriend, kailangan mong magsumikap. Kung hindi mo gusto, ikaw. Gusto ko. Kung ganon,
Kailangan mong patunayan ng mabuti na hindi mali ang pinili ko. Hindi tayo ganun ka-close. Simula ngayon, tawagin mo akong Guan Ziyi o Miss Guan na lang. Siya, si Zhang Guilin. Ang pamilya Zhang sa Jiangcheng ay isa sa mga elite na pamilya. Matagal na niyang nililigawan si Guangguan. Sa mga langaw na iyon, siya ang pinaka-nakakainis. Kung para sa'yo, mas lalo ko siyang ayaw. Ciao, sasabihin ko sa'yo, bibigyan kita ng 100 milyon ngayon din. Pwede mo akong tawaging Chao Xuan o Mr. Chao. Pero sana, tawagin mo ng may respeto ang girlfriend ko. Kung hindi, sasampalin kita. Lumayo ka sa girlfriend ko. Alam mo ba kung sino ako? At ganyan ka magsalita sa akin? Alam ko, isa sa mga elite sa Jiangcheng, si Zhang Guilin. Kung alam mo kung sino ako, pakaisipin mo ang alok ko. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ka. Pulubi. Basura ng lipunan. Oo nga pala, may isa pa. Yung ex mong nangaliwa sa'yo. Yung si? Lin? Kaawa-awa at katawa-tawang tao. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Pero si Guan B ay hindi na maaakit sa'yo ng matagal. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting tanggapin mo ang alok ko. Kung hindi, pababayarin kita sa ginawa mo. Bibigyan kita ng 100 milyon. Oo nga pala, at yung ex mong babae, pwedeng ibigay ko rin sa'yo, di ba? Hayaan mo siyang bumalik sa'yo. Sa madaling salita, basura ka. Hindi ka karapat-dapat na tumabi kay Guan B. Ciao, ikaw, pinalo mo ako. Binalaan na kita. Tawagin mo ng may respeto ang girlfriend ko. Kung hindi, papaluin kita. Lumayo ka sa girlfriend ko. Ang yabang. Sige, ciao. Tandaan mo ito. Babayaran mo ang sampal na ito sa akin. Ang pamilya Zhang, para sa mga tulad mo, mas madali pa kaysa dumurog ng langgam. Sabi mo gusto mong sakta ng boyfriend ko. Ang pamilya Zhang ay gustong makipag-away sa pamilya Guan, di ba? Hindi po. Miss Guan, misunderstanding, lang po. Sana nga hindi iyon ang ibig mong sabihin. Sa susunod, kung may mang-aapi sa boyfriend ko, tiyak na hindi ko siya papatawarin. Miss Guan, misunderstanding lang po ito. Wala po akong ganoong intensyon. Sinasabi ko sa'yo, ciao. Ngayon dahil andyan si Miss Guan para sa'yo, kapag hindi ka na boyfriend ni Miss Guan, dudurugin kita. Mga panauhin, huwag po sanang dahil sa nangyari, masira ang saya ninyo. Mangyaring pumunta sa 5th floor para kumain. Xiao Xuan, natakot ka ba kanina? Nagsisi ka ba sa pagiging fake boyfriend ko? Ngayon, tunay na akong boyfriend, di ba? Hindi ko kaya ang fake. Ang totoo, kaya ko. Eh ikaw, kanina tinawag mo pa akong Miss Guan? Tawagin na lang kita. Ang galing ni Guangguan. Ang mga manliligaw niya ay hindi lang si Zhang Guilin na ganoon klaseng tao. Ang mga mas magaling kay Zhang Guilin marami pa. Sa tingin ko, malapit ka ng kainin ng mga manliligaw ni Guangguan hanggang buto na lang. Hanggang buto na lang. Tian Yu, huwag kang mag-imbento. Ano ba? Takot ka na sa kanya? Kung ganyan siya, mas maaga pa, umalis na siya. Hindi ako takot. Sa kabaligtaran, gusto ko silang matakot sa akin. Ngayon, may natuklasan akong isa mong kapintasan. Mahilig kang magyabang. Ngayon, kailangan kong ibalik ang dokumento ng barkong ito sa'yo. Ayon sa kasunduan, ngayon na ang huling araw ng 3 araw. Hindi ba sinabi ko na? Ibinigay ko na sa'yo. Hayaan mo akong mapanatili ang huling dignidad ko bilang lalaki. Sa totoo lang,
Yung modelo ng barko sa bahay ninyo, ibigay mo na lang sa akin. Sige, lalaki ka pa. Tara, inom tayo. Mauwi na ako. May panahon ka pa ba para mag-violin? Ito, dinala ko mula kay Guan para sa iyo. Marami pa sa labas. Yung bisita natin dati. Xuan? Baka naman gusto mo yung babae. Sabihin muna ninyo sa akin, ano sa tingin ninyo? Xuan, mabuti naman, pero ang pamilya ni Guan ay mayaman. Ang pamilya natin, baka hindi bagay sa kanila. Ma, huwag kang mag-alala. Ang anak mo, malapit nang maging bagay sa kanya. Sige, uuwi na ako. Ibenta ang bahay sa probinsya. Ang pera ibibigay ko sa iyo sa Jiangcheng para bumili ng bagong bahay. Pag kayo na, may sarili kayong lugar. Mayroon na ring sariling lugar, ma. Sabi ko sa iyo, yung bahay natin sa probinsya, hindi na ibebenta. Malapit na akong kumita para sa bagong bahay. Naku! Ano yon? Ang titulo, last week, tumawag si Lulin sa akin. Sabi niya, ipadala ko ang titulo ng bahay sa probinsya. Investment daw ninyo. Anong project? Mortgage loan. Ano yun? May form pa, at pinapirma niya ako doon. Alam ko na, ma. Manatili ka sa bahay, kukunin ko na agad. Kailangan kong ipaghiganti ito. Ikaw ang may sala nito. Manahimik ka. Ikaw, bata ka pa. Ano ba ang alam mo? Sa tingin ko, si Kuya Chow ay mabuti at mabuti rin sa pamilya namin. Hindi gaya ng pamilya ninyo. Pera lang ang alam nyo. Ano bang alam mo? Ikaw, bata, bakit sa labas ka sumusuporta? Ako ang asawa ng ate mo. Hindi pa kayo kasal. Walang galang. Umalis ka rito, ikaw. Bayaw. Pumunta ako para sa inyo. Kukunin ko ang titulo ng bahay namin. Gusto mong bawiin yung titulo ng bahay ng nanay mo? Pwede naman. Di papuntahin mo si Miss Guan para mismo humingi ng tawad sa anak ko. At ikaw kasama ng babaeng iyon mag-sorry publicly sa anak ko kung hindi. Huwag mong bawiin ang titulo. Huling beses ko sasabihin. Titulo ng bahay ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Ibalik sa kanya, hindi namin problema yung pera. Huwag mo akong paulitin ibalik sa kanya. Bawal ibigay. Kanino ka nagagalit? Ano ka ba? Basa ba ang utak mo sa ilang daang libo? Galitin mo ang pamilya Guan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Tama na. Tama ang manugang. Ikaw talaga. Wala kang sariling isip siya. Anong nangyari? Ano tinititigan mo? Kunin mo ang titulo ni Chow. Chow Xuan. Sa tingin ko. Tayo. May misunderstanding pa. Di ba? Layas. Bayaw. Xiaohan. Simula ngayon, Chow Xuan na lang tawag mo, wag na bayaw. Alis na ako. Lintik na bagay. Bakit biglang nagbago? Naging boyfriend ng dalagang Guan. Magiging si Chow Xuan boyfriend ng Guan, kaya tiyak na tutukan niya si Dongpeng. Kaya si Dongpeng natin, di ba mananatili sa loob ng kulungan? Kawawa kong anak. Hindi lang si Dongpeng kundi ang buong pamilya natin ang ating pamumuhay sa Jiangcheng ay mababaon. Ano gagawin? Bakit ganyan ka pessimistic? Sir Zhang, Gusto ba ninyo pumasok sa high society ng Jiangcheng? Gusto ba ninyong maghiganti kay Chow Xuan? Kung gusto sundin ninyo ang sasabihin ko, Nasaan yung pinirmahan ko? Pinunit ko.
Sige, okay na yan ma. Simula ngayon, huwag ka nang mag-isip na magbenta ng bahay. Malaki na ako. Kung bakit ayaw ni Lulin kay Xuan? Dahil lang walang pera si Xuan. Pagkatapos ng closure, baka ayaw pa rin niya kay Xuan dahil walang pera? Yung mga nangyari nitong mga araw, nalaman ko na hindi talaga pwedeng walang pera. Ngayon, nakuha ko ang mana ni Lolo sa cultivation. Malakas nga. Pero hindi rin pwedeng direktang maglabas ng pera. Paano ba gamitin ang cultivation para kumita ng pera? Para kumita ng pera. Ka. Xuan, Okay lang ma, magkakilala kami. Mr. Chow Xuan, Anong kailangan mo sa akin? sa nakaraang pagkakataon marami akong nagawang pagkakamali. Kaya ngayong tanghali, espesyal akong nag-ayos sa Huihuang Grand Hotel ng isang salusalo. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Sana Mr. Chow Xuan ay mapagbigyan niyo ako. Ngayon ay kailangan kong maghanap ng paraan para kumita gamit ang cultivation. At kailangan ko ring maghanap ng mapagkukunan ng mga lumang gamot na may edad, ang pakikipagkilala kay Cobra. Leader ng underground gang, magbibigay din ng kaginhawaan. As what? Sige, pupunta ako sa tanghali. Saka na namin kayo hihintayin, Mr. Chow Xuan, sa inyong pagdating. Kung wala ako sa bahay, ang nanay ko na mag-isa ay tiyak na aapiin nila. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sa pamana ni Lolo, may mga anting-anting. Ito ay maaaring maprotektahan si nanay, kahit simple lang itong mga anting-anting. Bawat isa ay kayang sumalo ng tama na katumbas ng isang mabilis na sasakyan. Ang pinsala ng impact, makakapagligtas ng buhay sa oras ng panganib. Ma, itong anting-anting, isuot mo. hindi ako mapamahiin. Ma, hindi mo kailangan yan. Hindi ito pamahiin. Ito ay alay ko. Halika, ilagay mo sa iyong katawan para panatag ang loob ko. Sige, naiintindihan ko ang iyong intensyon. Ma, naiintindihan ko. Ma, manatili ka lang sa bahay. Lalabas ako. Yung alok ba ng taong iyon, hindi naman yan bitag, di ba? Isara ang pinto. Mr. Chow Xuan, ang hapunan ngayon. Ayoko sanang malaman ng ibang tao. Lumabas muna kayo. Chow. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Tumayo po kayo. Sir Chow Xuan, alam ko naman, nagmamalaki ako. Pero si Xu Dongpeng, yan. Pinlano niya akong siraan. Pinapunta ako para labanan kayo. Dinala ko ang mga tauhan ko para harapin siya. Bigla siyang tumakbo. Lasing siya. Nakapatay pa ng tao. Tapos, sabi ng dalawang matatanda, gusto kanilang maging scapegoat? Di ba? Narinig ko kahapon, nahuli si Lu Dongpeng. Talagang may hustisya. Hindi nakakaligtas, di po ba? Ang langit ay may mata, hindi nakakatakas. Ang mga salitang ito, mula sa bibig mo, ay sarcastic. Maupo po. Bilang paghingi ng tawad, ngayon dapat uminom ng 3 baso. Cobra, sabihin mo na. May iba ka pa bang sasabihin? Cobra, sabihin mo na. May iba ka pa. Meron nga, may konting bagay. Bilang paghingi ng tawad, sana'y tanggapin ninyo itong card. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ang gusto ko kayong sa harap ni Miss Guan. Maganda ang sasabihin mo para sa akin. Para sa akin sa Jiangcheng sumikat din. Tiyak narinig niya ang tungkol sa akin at sa Guan family. Natatakot siya sa Guan family. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Sige, tanggapin ko muna. Cobra, itong card mo. May kapalit ito. Mr. Chow Xuan, ano po ito? Ginawa ko kaninang umaga para sa aking ina na anting-anting. Para itong kapalit ng card na ito. Sobrang salamat, Mr. Chow Xuan. Pagbalik mo, tulungan mo ako magtanong kung sino ang mayroon nagbebenta ng mga lumang gamot gaya ng 100-year-old ginseng, 50-year-old he shou wu, 50-year-old snow lotus. Sige, pagbalik ko, magtatanong ako para sa iyo. Mr. Chow Xuan, kumain po kayo. Itong papel na ito,
Pambayad lang sa bank card ko. Alam mo ba? Sa card na ito, may 1,000,000. Itong basurang ito, pinagastos ni Big Brother ng napakaraming pera. Itong dilaw na papel na ito makakapagligtas ba ng buhay? Ang tunay na makakapagligtas ay ang pagiging boyfriend ni Miss Guan. Sa ganitong sitwasyon, suko na ako. Big Brother, itong basurang ito, itapon mo na. Itong batang ito, kapag biglang nag-iba ang isip, gustong makita. Kung daladala ko ito, di ako malalagay sa alanganin. Ikaw tawagan mo ang KTV. Ayusan mo ako ng mga magagandang babae para maglaro-laro. Big Brother, ito bahala na sa akin. Ngayong gabi, tiyak maglalabas tayo ng sama ng loob. Ang isang sugarol ay nananakot. Ang isang sugarol ay nananakot. Anong klaseng mundo ito? Pilit kayong pumasok sa bahay namin. Tatawag ako ng pulis. Ikaw, matandang bruha, ano ang sinisigaw mo? Wala kang alam. Pumasok ako sa sarili kong bahay. Anong pilit na pagpasok? Sinasabi ko sa iyo, ako ang may-ari ng bahay na ito. Kung gusto ko pumasok, papasok ako. Kung gusto ko gawin, gagawin ko. Hindi ako umupa ng bahay sa iyo. Wala akong pakialam kung sino ka. Tulungan ninyong itapon. Huwag itapon. Itong lumang aparador at basahan, itapon ninyo lahat. Huwag itapon ang mga gamit namin. Kahit bahay mo ito at hindi mo na kami pauupahan, pwede mo naman kaming sabihan ng maaga. Pwede akong maghanap ng iba pauupahan. Pagpasok nyo, itatapon nyo agad. Ito ay labag sa batas. Batang Chow na yan, pinalo mo ako? Pinasok mo ang bahay ko, itinapon mo ang mga gamit ko, at pinalo mo ang nanay ko. Sino pa ang papaluin ko? Ano naman kung pinalo kita? Akin ang bahay na ito. Ayoko nang paupahan sa iyo. Ano ba? Wala na bang batas? Bakit hindi mo tanungin? May batas pa ba? Pinalo mo ako, ha? Mga tropa, baliin ang binti niya. Papatayin kita. Pinalo mo na ako. Ano pa ang gusto mo? Nasira na rin ang pamaypay. Kahit na inuupahan ko ito, pero sinasabi ko sa iyo, ayon sa kontrata, hindi ka pwedeng pumasok sa bahay namin. Hindi mo pwedeng itapon ang gamit ko. At higit sa lahat, hindi mo kami pwedeng paalisin. Alam mo? Narinig ko na may kuya ako dito. Nagbabayad ako ng proteksyon. Hintayin mo lang dumating ang kuya ko. Papaluin ka ng kuya ko. Sipain mo dito ang tsinelas. Alice. Xuan, ano ang gagawin natin? Ma, huwag kang mag-alala. Hindi na natin uupahan ito. Smart. Mamaya, kukuha tayo ng bago. Duh. Wala tayong ganoong pera. Ikaw, Chow, maliit ang mundo. Boss, ito ang batang iyon. Tingnan mo nga. Boss, siya. Papatayin mo ba ako? Hindi, boss. Mr. Xuan, itong batang ito, nagmamataas siya. Ngayon, isasama ko ang mga tauhan. Papatayin ko siya. Tanungin mo na lang siya. Tanungin mo na lang siya. Sino ang nagpadala sa kanya? Sino ang nag-utos sa iyo? Yukang. Binigyan ako ni Yukang ng pera. Yukang, binigyan ako ng pera para paalisin siya at saka paluin siya ng mga tauhan. Yukang Mr. Chow Xuan, isasama ko na ang mga kapatid para tapusin siya. Tama na. Ang tungkol kay Yukang, ako na ang bahala. Buti na lang dumating ang mga kapatid mo. Tulungan ninyo akong maglipat ng bahay. Ilagay ang mga gamit sa hotel. Bibili ako ng bahay. Bibili kayo ng bahay, Mr. Chow Xuan? Oh. Kumbaga, nagkataon, nasa kanluran ng lungsod ako. May isa akong villa. Alam mo naman, mahilig ako sa maingay na lugar. Masyadong tahimik doon. Kaya ibebenta ko sa iyo ng 100,000. Handa ka bang ibenta? Tropa tayo. Wala namang hindi ko kayang ibigay. Bigyan mo ako 5 bundle ng yellow paper. At saka, 3 kilo ng cinnabar. Malaking customer. Sandali lang po, gagawin ko na. Chow Xuan. Ito ba si Chow Xuan? Bakit ka nandito? Kung saan ako pupunta, ano ang pakialam ninyo? Bumili ka pa ng yellow paper? Ano? Mula sa inuupahang bahay, pinalayas ka, pakiramdam mo sobrang malas mo, balak mong magsunog ng papel. Humingi ng tulong sa mga yumaong ninuno para pagpalain ka. Hindi naman ganito kalala. Ha? Pinalayas ka talaga at wala ka nang matutuluyan? Hindi naman? Hindi. Boyfriend ni Miss Guan, di ba? Ayaw niya sa'yo dahil maitim at pandak ka kaya iniwan ka. Balak ko sana puntahan kayo, ngayong kayo na kayo mismo ang dumating.
kaya huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang.